na talagang tunay na mga DDS at sila mismo nagsasabi. May nakalagay sa kanilang mga profile pictures bring PRRD home. Yan ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Ladies and gentlemen, this is our PNP chief. Palakpakan. Kung ordinaryong tao to, medyo mapapatawad ko pa eh. Pero kung ikaw ay isang PNP chief, PNP ka chief, ikaw yung pinaka-boss, and this is how you investigate things, mapapakamot ka talaga sa ulo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga issue sa lipunan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Ber. So, Mr. Torre, your statement is contradicting. Ibig sabihin, panahon pa rin yan ni Marcos. September Anak ng wewe naman. Kailan ba siya nag-assume ng presidency? So nagpresenta ka na sinasabi mong fake news, pero yung pinresenta mo ay sinusuplak mo din. Bakit? Sinasabi mo rin na panahon ni Marcos yan Anak naman ng wewe, Torre naman, what is happening to you? Tingnan mo kung paano niya lulusutan yung na-realize niya siguro na mali. Tingnan niyo paano niya lulusutan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng hangover ng previous administration. Torre, sigurado ko bang mahina ang utak yung mga DDS o ikaw? Ako nagtatanong lang remnants ng mga nakaraang. Ibig sabihin, sabi siguro nung kriminal, gagawin ko to sa panahon ni Duterte. Ay, nagpalit na. Si Marcos na. Ay, gagawin ko pa rin. Pero ang nasa isip ko, si Duterte pa rin na presidente. Remnants ka. Gago! Diba? O baka naman sabi ng kriminal, gawa tayo ng crime, medyo malapit-lapit pa. Para isisipan nila kay Duterte. Kasi, kaya ako sumama dahil kay Duterte, kaya ako gagawa ng crime. Dahil kay Duterte. This is the funniest thing. Akala ko si Claire na ang pinaka, pag nagpa-press briefing, siya ang pinaka nakakatawa. Mas nakakatawa pa pala ito. September na. Kailan ba nag-assume ng Sabi mo na, alam ko, June 30 July 1, simula na. Alam ko So, July, August, September. Sabihin na natin August, naka-isang buwan na. Si Marcos niyan, napalitan niya na yung chip, yung kanyang PNP chip niyan. Bakit ganun? Hindi ako again wala tayong hindi ko nga alam itong post na ito Hindi ko nga alam yan, hindi ko Ang tanong, bakit nyo isinisisi pa rin yan doon sa mga nagsasabing may problema tayo sa crime nung panahon na ni Marcos? Bakit ang dating hindi, kay Duterte pa rin ito. Kasalanan pa rin ni Duterte ito. So hanggang kailan yung remnants ni Duterte? Mr. Torre. Ako nagtatanong lang ako Mr. Torre. Hanggang kailan yung remnants ni Duterte? Sige nga, magbigay ka ng timeline para at least alam namin na, lahat ng mga nangyari, halimbawa lang, nagbigay ka ng timeline. Lahat ng nangyari buong 2022, remnants pa yan ni Duterte.
So, lahat ng nangyari doon, kahit December na, kasalanan pa rin ni Duterte yan. Hindi, magbigay ka na lang ng timeline para yung mga Duterte supporter, alam nila, 2022 sabi ni Torre hanggang December, remnants pa rin yan ni Duterte. So, wag na kayong kumuha dyan. Gumawa na kayo after. Labo kasi sir eh. Sana nagkaroon na lang ng transition government. Kung gusto ninyo isisi kay Duterte, di ba buong 2022, transition government, hati na lang. Yung sundalo kay Marcos at yung pulis kay Duterte. Di ba? Pwedeng ganun eh. Hati-hati na lang. O yung DILG kay Duterte, DOJ kay Marcos. Ganun, baka pwede. Kasi kung isisisi nyo pa lahat ng nangyari after ni Duterte bumaba sa pwesto, aba, sir, mukhang medyo yung ganito, medyo alanganin. Hindi, sir, ba medyo alanganin yan, sir? Nakilala yan eh. Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol red notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities, and the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Ito, parang tinatanong ata dito sa ano na to, kasi maririnig mo DDS eh. Paano nyo nasabing DDS yan? Parang ganun ang dating ng tanong. Ito, sagot niya ha. Tingnan nyo how brave, how intelligent, how knowledgeable yung sagot niya kung bakit niya na-conclude na DDS. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang ang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi, may nakalagay sa kanilang mga profile pictures eh. Bring PRRD home. Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Ladies and gentlemen, this is our PNP chief. Palakpakan. Kung ordinaryong tao to, medyo mapapatawad ko pa eh. Pero kung ikaw ay isang PNP chief, PNP ka chief, ikaw yung pinaka-boss, and this is how you investigate things, mapapakamot ka talaga sa ulo. Bibigyan ko kayo, sir, ng example. Just for the sake of argument, Mr. Torre. Pag may nahuli tayo na kriminal, o yung tinatawag nating, sabihin na nating bank robber, o yung mga nanloloob ng bangko, pero parang wala nang ganun. Pero may sabihin na natin. O kaya yung nanloloob na mga sanlaan. Yan. Tapos, naka-t-shirt na pulis. May Armalite. Ha? Tapos sabihin na nating nakawangwang pa. Gumaganon-ganon pa. Do we consider that person, kunwari, ninakawan niya yung sanlaan o kaya yung bangko? Ang conclusion mo ba kaagad? Pulis yan. Pulis yan. Pulis yan! Bakit? Naka-t-shirt na nakalagay sa likod, police. Tapos may wangwang. Pulis yan. Sure ako dyan. 100% yan. Pulis. Pulis yan. Kung ganun kababaw ang investigador, ba'y dapat sisantihin nyo na. Kasi imantakin mo, lalapit sa'yo. Sir, PNP chief, reporting. Yung bank robbery kanina, pulis yun, sir. Tapos tinanong mo, paano mo nasabing pulis? Sir, naka-uniforme, nakalagay doon, pulis. Tapos may Armalite. Tapos, mukhang pulis. Tsaka may wangwang. Oh. Sinabi sa'yo ng investigador. Ang sagot mo, pulis nga.
Di ba? Medyo dapat ang tanong doon, nakita mo ba yung ID? Na-verify mo ba yung pangalan? Sigurado ka ba na natignan mo sa listahan ng mga pulis kung talagang pulis yan? Na-check mo ba? Dapat ganun, di ba? Yung tama, which is sa tingin ko, Mr. Torre, ganun kayo katalino. Oh, sa tingin ko, ganun kayo katalino. Itatanong nyo yan, sigurado ko. Sigurado ka bang pulis yan? May ID ba yan? Tingnan mo nga yung tsapa niyan. Tingnan mo nga ako sa kampo kung talaga nakalista yan bilang pulis. Ganyan sigurado tatanong mo eh. Di ba? To verify that person is really police. Tama, mali. Oh. Question. Ano ang mas madali? Magwangwang ka sa karsada? Magsuot pulis ka? Or palitan mo lang yung profile picture mo ng Bring Duterte Home? At mag-post ka ng kung ano-ano dyan about Duterte at anti-government. Anong mas madali? Sige nga po. Sir? Kayo sumagot, ano mas madali? Yeah? Simple. That's a simple analogy. Hindi porket nakalagay dyan Bring Duterte Home, malay nyo alam nyo kung bakit? Sir, eto lang ha. Gawin nyo akong advice, sir. Tuturuan ko kayo kung paano mag-imbestiga. Sa social media, magaling ako dyan. Kasi 2016 pa lang, alam ko na kagad kung etong profile na ito, pretender ito. Pumepera lang ito. Kasi sir, whether you like it or not, pag Duterte ang pinag-uusapan sa social media, maraming nanonood, maraming nagla-like, maraming nag-views. No? Sa katunayan, sa Facebook nga daw, kinuwento lang sa akin eh, kahit daw sa photos, kumikita. Hindi ko alam ha, kasi demonetize yung page ko eh, sa Facebook eh. So, hindi ko alam yun. Pero sabi nila, kumikita daw yun. Ibig sabihin, anything that you post in Facebook, kumikita. Para mas maraming mag-like dyan, subukan mo mag-post about Marcos. Favoring Marcos. Walang magla-like dyan. Favoring Duterte, ang daming like dyan. So kung ikaw matalino ka, at gusto mong pumera, ano ipopost mo? Pro Duterte o pro Marcos? Kasi ako nga may kilala ko eh. May kilala akong, meron akong kilalang sa mukha niya, nagbablog siya sa YouTube. Pro Marcos siya. Anti-Duterte siya. Pero, nalaman ko through sa kasama naming isang banateros na may channel siya na pro Duterte. Bakit? Kasi pumipera lang siya. Binabayaran daw siya na maging pro Marcos, vlogger, pero sayang naman daw yung kita ng views pag nag-pro Duterte ka kasi mas maraming views doon. Nagigets nyo? So therefore, if you are really a very good investigator, a very good PNP chief, you will not conclude that such a profile is a Duterte supporter by seeing a post na anti-government sila at meron silang bring back Duterte. Sabi ko nga sa inyo eh, ang daming ang sumasawsaw dyan eh. Yung awayan ni Maharlika at saka nung Alpotera, ang dami sumasawsaw dyan. Pinagtatanggol si Maharlika kuno, tapos nakalagay doon, bring back Duterte. Yung ribbon. Pero pag tiningnan mo, walang mga friends, walang profile. Wala lahat. Nakalock yung account. Yung magsasabi ka lang, ito, marami nito eh. Ako ilang beses kong tinesting ito eh. Sabi ko, wala akong kinakampihan sa mga Alpotera at saka tong kay Maharlika. Basta ako, let's unite and hindi dapat divisive. May mga hihirit dyan na may mga ribbon. Oh. Hindi! Magaling sa inyo lahat si Maharlika. Hindi dapat mag-unite. Dapat ilabas ang lahat ng yung alam mong dinidivide ang mga Duterte supporter. Pero pag tiningnan mo yung account, troll. Walang laman. Alam mong hindi talaga Duterte supporter yun. Yun ay nanggugulo lang para magkaroon ng disunity o division among the Duterte supporter. That's how we know it, sir. That's how we investigate kung ang isang account ay troll lang o di kaya namemera lang. As a matter of fact, sir, eto, I challenge you. Magsabi ka
ng specific vlogger naglabas ng fake news using old videos, old photos. At nangyari kay Pangulong Duterte noon hindi yung September 2022 ha. Yung nangyari talaga nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos ipinost niya ngayon at sinisisi niya kay Marcos. Magbigay ka ng pangalan, sir. Challenge ko yan sa'yo, Mr. Torre. Pag binigay mo yung pangalan na yon, na vlogger na yun, ako mismo babanat doon. Oh. Challenge ko yan. Ako mismo ang babanat doon sa vlogger na yon. Pagsasabihan ko yon publicly, hoy, matuto ka mag-fact check ha. Huwag kang nagasalsal ng fake news. Masisira ang lahat ng Duterte vloggers. Ako mismo ang babanat, sir. Oh, I challenge you. Ba't ka nakatingin ng ganyan, sir? Kakampi mo ako dyan, sir. Oh, kakampi mo ako pag meron talaga nagpapalabas ng fake news. Ako kasi galit ako sa fake news eh. Whether favoring Duterte or favoring Marcos, I hate fake news. Kasama mo ako dyan, sir. Pero, sir, etong inyong sinasabi ngayon, sablay. Sablay to, sir. I'm telling you, I hope you are tawag dito, you are open for criticism. Hindi, kasi tama ka naman eh. We all want unity, we all want kaayusan. Ako kaayusan. Sabi ko, sir, hindi ko nga kayo pinupuna kasi nung nakikita kong may mga pulis sa kalsada, sa akin, okay yun. I mean, okay yun. Why would bakit ko kayo pupunahin kung maganda gagawin nyo? Hindi ako yung tipo ng vlogger na wala lang, lahat ng makita sa inyo pangit. Hindi ako ganun. Pag may nakita ako maganda, hindi ko na anuhin yan. Maganda na ginagawa ng tao eh. Kahit pa siya nagpakaulong kay Duterte. Basta maganda gawin mo, ayos ka. Para sa bayan gawin mo, ayos ka. May mali ka kay Duterte noon. Oh. Pero ito ngayon, kung tama gagawin mo, papalakpakan kita. Kasi para sa bayan yan. Oh. Pero ang pinuna ko doon, naalala nyo may pinuna ko sa kanya, yung nawala ng day off ang mga pulis. Kasi may alam tayo diyang mga kapulisan na nagre-reklamo walang day off. Tinanggal, kasi ang ginawa nila, dati nagdo-12 oras ang pulis. Tapos nagkakaroon sila ng day off. Ngayon, ang ginawa, 8 hours na lang. Mukhang maganda, pero nawala yung day off. Kahit sa mga staff ko sa banda, yung mga PA ko, mga production assistant, ayaw na ganun din siyempre. Gusto nyo iklian ko yung oras ninyo ng trabaho, pero wala kayong day off. Paano sila makakasama with their family on a day? So yun yung pinuna natin. Pero yung idea niya na gusto niya ang pulis nasa kalsada, walang problema. As long as you would provide them enough food, enough drinks, walang problema yan. Enough shelter kasi wag naman dapat maarawan din sila dahil tao rin po yan. Ang sun ay harmful na talaga ngayon. Di ba? Walang problema, sir. Pero yung mga ganito yung hirit, medyo sablay to. Sablay ko talaga ito. Mamaya, sabihin ko ba sa inyo kung ba't sablay? So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of Mr. Duterte's term. So bakit nga pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lang? Sino bang sila? Sir, wag mo i-generalize. Sinong sila? Hindi ba pwedeng i-generalize nyo lang? Sinong sila? Specific nyo, name names. Don't tell me takot kayo pangalanan nyo mga yun. Hindi ko kayo nakilalang takot ha. Atapang atao kayo eh. Bakit hindi nyo pangalanan yung mga yun? Ako huhula ko, mga walang mukha yun eh. Ako talaga, galit ako sa mga walang mukhang yung mga nagtatago sa kanilang mga identity. Galit ako dyan. As a matter of fact, gusto ko nga magpasa ng bill eh. Hindi ako. Yung mga congressman. Sana magpasa sila ng bill. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman